King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 12:16. Quasi-God Jianfang. Iyan ang Sky Lotus Dark Green Grass at Golden Essence Fruit. Nakita ng may-ari ng stall sa tabi ni Zhao Fang ang dalawang bagay na kinuha ni Zhao Fang, at ang kanyang mga mata ay agad na nag-alab sa pagnanasa. Ang Sky Lotus Dark Green Grass at Golden Essence Fruit ay mahalagang mapagkukunan na nagharap ng napakalaking tukso sa sinumang rank for True God. Pagkatapos, sinulyapan niya si Zhao Fang at napagtanto na hindi siya isang True God. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at umiling. Kung kinukuha ni Zhao Fang ang dalawang mahalagang mapagkukunang ito upang ipagpalit sa isang mapa, tiyak na naghahanap siya ng mapa na napakataas ng kalidad. Marahil isang maliit na bilang lamang ng rank 3 True Gods o rank 4 True Gods ang makakapagbigay kay Zhao Fang ng ganoong mapa. Ngunit sa Exchange Spiritual Hall na ito, ang rank 3 True Gods ay isang pambihirang tanawin, at ang rank 4 True Gods ay bibisita lamang minsan sa bawat ilang taon. Nangangahulugan ito na ang dalawang kayamanan ni Zhao Fang ay malamang na hindi mapapalitan. Bagamat ipinagbawal ng Exchange Spiritual Hall ang pakikipaglaban, naglabas si Zhao Fang ng dalawang napakahalagang kayamanan at walang lakas na panatilihin ang mga ito. Tiyak na binabantayan siya, at sa sandaling umalis siya sa Exchange Spiritual Hall, matatapos na ito para sa kanya. Ang dalawang halamang ito ay masyadong mahalaga. Isang babaeng nakasuot ng puting belo na nakatayo sa tabi ni Zhao Fang ang nag-message sa kanya. Ang babaeng ito ay natural na Han Ningguo. Dahil ang Yellow Dragon Pavilion ay hindi malayo sa lugar na ito, ang balita na hinahanap si Han Ningguo ay tiyak na lihim na kumalat sa lugar. Para sa kapakanan ng kaligtasan, bumili si Zhao Fang ng isang espesyal na belo na maaaring pigilan ang Divine Sense at itago ang mukha ni Han Ningguo. Ngunit gayunpaman, ang tindig na inilabas niya at ang natural na sigla sa paligid niya ay imposibleng maitago. Hindi man makita ng mga bystanders ang kanyang mukha, siguradong masasabi nilang maganda siya. Walang dapat gawin. Kung wala tayong mapa, ang oras na aabutin para makarating sa Ziling Zone ay madodoble man lang, at mas mataas din ang pagkakataong mapunta sa panganib. Nag-message si Zhao Fang. Talaga bang hindi ka kabilang sa ilang malaking paksayon? Biglang tanong ni Han Ningguo. Si Zhao Fang ay may makapangyarihang bloodline, napakalaking lakas, kamanghamanghang talento, at maaaring gumamit ng maraming iba't ibang uri ng layunin. Mahirap isipin na ang gayong tao ay hindi miyembro ng ilang malaking paksayon. Ngunit kung may suporta si Zhao Fang ng isang malaking paksayon, hindi niya kailangang matakot sa Yellow Dragon Pavilion at magagamit niya ang teleportation array ng 4.5 bituin at pinakamataas na 4 na bituin na paksayon. Hindi ako. Simpleng sagot ni Zhao Fang. Sa totoo lang, gusto ni Zhao Fang na lumikha ng pagkakakilanlan na magpapahintulot sa kanya na gamitin ang teleportation arrays ng 4.5 bituin na paksayon. Gayunpaman, napakahirap gumawa ng gayong pagkakakilanlan. Bukod dito, sinaktan ni Zhao Fang ang maraming paksayon ng gulong zone. Sa hindi tiyak na mga kalagayang ito, hindi niya mailantad ng walang ingat ang kanyang sarili. Sky Lotus Dark Green Grass. Marami sa mga taong naglalakad sa gitna ng karamihan ay hihinto sa harap ng stall ni Zhao Fang. Hindi nagtagal ay nagtipon na ang karamihan sa mga tao sa kalye. Brat, anong uri ng mapa ang gusto mo? Tanong ng isang medyo may edad na. Ang kanyang katawan ay tila walang kamalay-malay na naglalabas ng enerhiya ng ghost daw. Ang mga may mahinang lakas na naging masyadong malapit ay maaaring hindi sinasadyang maapektuhan ang kanilang mga personalidad. Rank 2 True God. Agad na pinili ng mas mahihinang Mystic Light Realm na tumabi. Bagamat isa lamang itong Rank 2 True God, ang lalaking ito ay isang Ghost Dao Cultivator, kaya mas mabuting huwag na lang siyang pukawin. Isang kompletong mapa ng hindi bababa sa 8.5 bituin na paksayon. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Ang mapa ng Sky Feather Island Lord ay naglalaman ng impormasyon sa 6.5 star na paksayon, ngunit wala ni isa sa mga impormasyon tungkol sa mga paksayon ay kumpleto. Brat, masyadong mataas ang presyo. Mayroon akong kumpletong mapa ng 6 na pangkat na 4.5 bituin. Gusto mo bang magpalit? Nanlamig ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at isang makamulto na panggigipit ang nagsimulang magtipon sa paligid ni Zhao Fang.
Isang mahinang ungol si Hanlinger. Maliwanag na ang kanyang peak Mystic Light Realm cultivation ay nahirapang labanan ang pressure nitong rank 2 True God. Umalis ka sa harapan ko. Matari na sabi ni Zhao Fang. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, lahat ng enerhiya ng ghost daw sa paligid niya ay agad na kumalat. Ikaw. Natigilan ang rank 2 True God. May gusto sana siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Mula sa pagpapakita ni Zhao Fang ngayon, nakita niya na si Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang sarili. Isang walang kabuluhang rank 2 quasi-god na kumukuha ng gayong mga kayamanan. Hindi ka hahayaang makatakas ng mga mangangaso ng Exchange Spiritual Hall. Ang rank 2 True God ay umatras sa gilid na may malamig na ngumuso. Sa Exchange Spiritual Halls, maaaring makapasok ang sinumang nagbayad ng bayad. Gayunpaman, ang isang partikular na klase ng mga tao ay hindi pumunta sa Exchange Spiritual Hall para makipagpalitan ng anuman, ngunit upang maghanap ng biktima. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga mangangaso. Kapag nakita ng mga mangangaso na ito ang isang bagay na gusto nila, magtatago sila sa malapit at hihintayin ang kanilang target na umalis sa Exchange Spiritual Hall. Bukod dito, ang mga mangangaso na ito ay palaging nagtitipon sa mga grupo ng 3 hanggang 5. Para sa kadahilanang ito, ang mga tao ay karaniwang bumubuo ng mga grupo kapag pupunta sa isang Exchange Spiritual Hall o kumukuha ng mga eksperto bilang mga bodyguard. Hahaha, mga mangangaso. Marahan na tumawa si Zhao Fang. Kani-kanina lang, nang pumunta siya sa Exchange Spiritual Hall ng Blue-Eyed Ice Wolf Race at kumuha ng isang bungkos ng mga kayamanan, napunta siya sa target ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ngunit sa huli, pinatay ni Zhao Fang ang lahat ng kanilang mga mangangaso, isa-isa. Sa sandaling ito, naramdaman na ni Zhao Fang na maraming masasamang tingin at uhaw sa dugo ang nakatingin sa kanya mula sa mga anino. Gayunpaman, ang mga antas ng paglilinang ng mga taong ito ay hindi masyadong mataas. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang napakataas na ranggo ng Exchange Spiritual Hall. Ang rank 3 True Gods ay bihirang lumitaw dito. Parami ng parami ang pumunta sa stall ni Zhao Fang upang magtanong tungkol sa isang palitan. 2 sa kanila ang aktwal na nakaabot sa kahilingan ni Zhao Fang ng kompletong mapa ng 8.25 bituin na paksayon. Gayunpaman, ang 2 mapa na ito ay naglalaman ng impormasyon sa mga paksayon na alam na ni Zhao Fang, kaya walang ginawang deal. Makalipas ang isang araw, hindi pa rin nakukuha ni Zhao Fang ang mapa na gusto niya, ngunit mas marami pa siyang taong nanunood sa kanya mula sa mga anino. Masyadong kakaunti ang rank 4 True Gods ang madalas na dumadalaw sa Exchange Spiritual Hall na ito. Mukhang magiging napakahirap para sa akin na makipag-deal. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Sky Lotus Dark Green Grass. Sa oras na ito, maraming malalakas at nagtatakang boses ang nagmula sa malapit. 4 na tao ang lumapit sa stall ni Zhao Fang. 2 ang binata, ang isa ay babae, at ang isa ay isang napaka-reserved na elder na may hindi maarok na aura. Ang 3 kabataan ay pawang may natatanging katangian. Ang kanilang balat ay itim, ang kanilang mga balintataw ay puti, at ang kanilang mga mukha ay malamig at nakakatakot. Ito ang Nether Ghost Race. Hindi ba't ang 3 ito ay puro quasi-god prodigy ng Nether Ghost Race? Ang binatang iyon na namumuno sa kanila ay si quasi-god Mowgli. Nakilala ng ilang bystanders ang grupong ito at nagsimulang tumabi. Ang Nether Ghost Race ay isang 4.25 star na paksayon ng gulong zone. Ito ay isang medyo mas malakas na pag-iral sa par sa Yellow Dragon Pavilion. Gusto ko itong Sky Lotus Dark Green Grass. Ibinaling ni quasi-god Mowgli ang kanyang masasamang puting balintataw kay Zhao Fang at nagpahayag. Isang kompletong mapa ng 8 4.5 star factions. Tumingin sa likod si Zhao Fang at sumagot. Ang quasi-god Mowgli ay isa lamang rank 2 quasi-god, sa parehong antas ng quasi-god Dilin at quasi-god Lanye, ang mga nakilala niya sa Ancient Dream Realm. Manam. Isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay ang sumilay sa mga mata ni quasi-god Mowgli. Hindi niya inaasahan na ang isang quasi-god na nagtayo ng stall sa Exchange Spiritual Hall na ito ay magpapasya na hindi siya bibigyan ng anumang mukha. Pagkatapos ng lahat,
Ang kanyang Nether Ghost Race ay isang pangkat na 4.5 bituin na pinamumunuan ng isang ancient god. Isang pangkat na 4.5 bituin ang namamahala sa 12 ng 4 na bituin na paksayon at kinokontrol ang halos 20 Exchange Spiritual Hall. Ang mga patakaran ng Exchange Spiritual Hall na ito ay may bisa sa 4 na bituin na paksayon, ngunit sila ay walang silbi sa 4.5 bituin na paksayon na namamahala sa kanilang lahat. Ang mga panuntunan ay mga tool lamang na ginamit ng mga nasa itaas upang paghigpitin ang mga nasa ibaba. Ang mahihina lamang ang kailangang sumunod sa kanila. Huwag kang gumawa ng gulo. Mahinang sabi ng elder sa tabi ng quasi-god na si Mowgli. Ang Exchange Spiritual Hall na ito ay wala sa teritoryo ng Nether Ghost Race, kung hindi ay hindi niya ipaalala si quasi-god Mowgli. Bigyan ng kaunting mukha ang Nether Ghost Race. Bibigyan kita ng mapa na naglalaman ng impormasyon sa 4 na pangkat na 4.5 bituin, at ibibigay mo sa akin ang Sky Lotus Dark Green Grass. Patuloy ng matanda. Sa pagtanggi ni Zhao Feng ngayon, tumanggi siyang magbigay ng anumang mukha sa Nether Ghost Race. Ang pakikipagpalitan ng patas kay Zhao Feng sa puntong ito ay mas makakasama pa sa dignidad ng Nether Ghost Race. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhao Feng sa sama ng loob. Kung mayroon siyang malakas na lakas o nakakatakot na pagkakakilanlan, hinding-hindi siya mabubuli ng ganito. Naparito ako upang makipagpalitan ng mapa, hindi bigyan ka ng mukha. Malamig na sagot ni Zhao Feng. Manam. Sa pagkakataong ito, napakunot ang noo ng matanda, at nagsimulang dumaan ang isang hindi nakikitang presyon sa lugar. Ewo. Woon. Nagdilim ang paligid, at maririnig ang nakakatakot na pag-iyak ng mga multo. Rank 4 True God. Natigilan, medyo maraming tao ang nagsimulang magmadaling umatras. Ang elder na ito ay isang Rank 4 True God na sinusuportahan ng Nether Ghost Race. Kahit na nakapatay siya ng tao sa Exchange Spiritual Hall, malamang na walang sasabihin ang controller ng hall. Ilang tao ang naawa kay Zhao Feng. Maging ang mga mangangaso na iyon ay sumuko sa kanilang target. Hahaha. Gusto ng mga tao ng Nether Ghost Race na atakihin ang isang tao sa loob ng Exchange Spiritual Hall. Nagmumula ang tawa sa malapit. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Nakita niyang pamilyar ang boses, ngunit hindi niya maalala kung saan. Hindi ba ito ang quasi-god Jian Feng ng Sky Haze Race? Lumingon ang quasi-god na si Mowgli ng Nether Ghost Race na may malamig na tingin sa figurang lumilipad dito. Ang elder ng Nether Ghost Race ay sumulyap ng ilang sulyap sa asol na buhok na matandang babae na nakatayo sa likod ng quasi-god na si Jian Feng. Quasi-god Jian Feng, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang aking Nether Ghost Race ay tiyak na hindi nakagawa ng ganoong bagay. Malamig na pinandilatan ni quasi-god Mowgli si quasi-god Jian Feng. Brother Zhao, hindi ko akalain na makikita kita dito. Ang quasi-god na si Jian Feng ay dumiretso kay Zhao Feng na may ngiti sa kanyang mukha. Ang quasi-god Jian Feng, ang kahangahangang Sky Haze Race, ay ang mismong nasa Phoenix Forest na nag-imbita kay Zhao Feng at ang Golden Armed Race na salakayin ang Phoenix Nest. Ngumuso si quasi-god Mowgli, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Nagtanong lang siya ng quasi-god Jian Feng, ngunit hindi siya pinansin ni Jian Feng at dumiretso sa may-ari ng stall. Gayunpaman, medyo nagulat si Mowgli nang marinig na tinawag ni quasi-god Jian Feng ang may-ari ng stall na Brother Zhao. Medyo may reputasyon si quasi-god Jian Feng sa Sky Haze Race. Ang sino mang tinawag niyang kapatid ay kailangang may katayuan. Ito ay isang mapa ng 8.25 bituin o mas mataas na mga paksayon. Gusto ko ang Sky Lotus Dark Green Grass. Biglang nagsalita ang elder ng Nether Ghost Race, kumuha ng Jade Token na kakabrand lang niya sa impormasyon. Ang Sky Haze Race ay isang peak 4-star faction, na mas malakas kaysa sa Nether Ghost Race. Kilala pa ng quasi-god na si Jian Feng si Zhao Feng. Sa madaling salita, kung gusto ng Nether Ghost Race ang Sky Lotus Dark Green Grass, makakagawa lang ito ng patas na palitan. Paumanhin, magsasara ako ng shop. Sa isang mahinang ngiti, iniligpit ni Zhao Feng ang 2 halamang gamot, binuwag ang stall, at nagsimulang maglakad patungo kay Jian Feng. Bagamat isang beses lang niya nakilala ang quasi-god Jian Feng, ang quasi-god na ito ay may napaka-refresh at relaxed na personalidad.
hindi siya isa para sa mga pekana at pagtataksil. Kung hindi, ang quasi-god Jianfeng ay hindi darating sa kanyang sarili upang tulungan si Zhao Feng mula sa kanyang problema. Malinaw na gusto niyang makipagkaibigan kay Zhao Feng. Dahil ito ang kaso, malamang na makuha lang ni Zhao Feng ang mapa na gusto niya mula sa Sky Haze Race, o marahil ay direktang gamitin ang teleportation array nito. Dahil dito, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagpapakita ng kanyang mga paninda sa stall. Junior, napakatapang mo. Ang mga mata ng elder ng Nether Ghost Race ay kumikinang na may masamang liwanag, at huminto siya sa pagitan ng bawat salita niya. King of Gods, Kabanata 12:17. Gulong Martial Gathering. Junior, napakatapang mo. Ang mga mata ng elder ng Nether Ghost Race ay kumikinang na may masamang liwanag, at huminto siya sa pagitan ng bawat salita niya. Ang nagyayelong layuning ito na pumatay ay kakaiba kaya't nanginig ang lahat sa malapit. Tara na, sa galit na singal, pinaalis ng elder ng Nether Ghost Race ang kanyang mga junior. Kung hindi dahil sa katotohanang naruroon ang mga tao mula sa Sky Haze Race at nakilala ni quasi-god Jianfeng si Zhao Feng, napatay na sana niya si Zhao Feng. Nang mawala na ang mga tao sa Nether Ghost Race, lahat ng iba ay agad na nakahinga ng maluwag. Ang panggigipit at layunin ng pagpatay ng isang rank 4 True God ay hindi madaling tiisin. Anong delikado? Hindi ko akalain na may kakilala din pala siya sa Sky Haze Race. Bahagyang nagulat si Han Ninger. Bagamat sapat ang lakas ni Zhao Feng na hindi siya papatayin ng isang rank 4 True God, tiyak na malantad silang dalawa. Sa kabutihang palad, may kakilala si Zhao Feng mula sa Sky Haze Race, na nagpapahintulot sa kanya na lutasin ang krisis na ito nang hindi lumalaban. Ang Sky Haze Race ay isang Peak 4-star faction, isang antas na mas mataas kaysa sa Spirit Grass Gate at Yellow Dragon Pavilion. Quasi-god Jianfeng, lubos kong pasasalamat sa iyong tulong sa paglutas ng problemang ito. Lumapit si Zhao Feng kay quasi-god Jianfeng at ngumiti. Pakiusap. Kung hindi nakuha ni Brother Zhao si Hao Qing sa pugad ng Phoenix, hinihila ang puwersa ng Skywater Yao Race. Tumingin si quasi-god Jianfeng kay Zhao Feng nang may papuri. Sa Wild Ancient Secret Dimension, sa harap ng maraming True God expert ng Skywater Yao Race, tinalo at nakuha ni Zhao Feng si Hao Qing, na hinihila ang puwersa ng Skywater Yao Race. Sa huli, nagawa pa niyang makatakas mula sa isang rank 4 True God. Ang quasi-god na si Jianfeng ay napuno ng paghanga para sa gayong mga gawa. Bilang karagdagan, ito ay tiyak na dahil si Zhao Feng ay hinayla ang mga eksperto ng Skywater Yao Race kaya ang Sky Haze Race ay nagawang makawala sa kanilang sarili mula sa mapanganib na sitwasyon. Nang marinig ito, ang matandang babae ng Sky Haze Race at ang batang babaeng may asol na buhok na kasama nila ay hindi maiwasang mapatingin kay Zhao Feng. Nabalitaan din nila ang nangyari sa Sky Haze Race sa Phoenix na kasunod. Noong panahong iyon, ang Sky Haze Race ay pinipilit ng Skywater Yao Race at isa pang Peak 4-star race. Nang makuha ni Zhao Feng si Hao Qing at pigilan ang Skywater Yao Race, ang Sky Haze Race ay nakatakas. Nahuli niya si Hao Qing, nagbanta sa rank 4 True God, at maayos pa ring nakatakas. Ang batang ito na may gininto ang buhok ay talagang hindi simple. Bahagyang tumanggo ang may asol na matandang babae ng Sky Haze Race. Para sa quasi-god na si Jianfeng na bumuo ng isang relasyon sa tulad ng isang mahuhusay na individual ay isang biyaya para sa Sky Haze Race. Quasi-god Jianfeng, hindi ganoon kaganda ang reputasyon ko, kaya huwag mo nang banggitin ang mga bagay na ito. Lihim na nag-message si Zhao Feng kay Jianfeng. Naiintindihan. Naunawaan kaagad ni quasi-god Jianfeng. Ang mga aksyon ni Zhao Feng noon ay masasabing lubusang nasaktan ang Skywater Yao Race. Walang malaking paksayon si Zhao Feng na sumusuporta sa kanya, kaya umaasa si Zhao Feng na hindi masyadong kumalat ang kanyang pangalan para maiwasan ang Skywater Yao Race na manghuli sa kanya. Brother Zhao, kailangan mo nang mapa ng kalapit na lugar. Biglang tanong ni quasi-god Jianfeng. Oo, kailangan kong umalis sa gulong zone at maglakbay ng napakalayo. Direktang sabi ni Zhao Feng. Kasabay ng pagkuha ng mapa,
Ipinahiwatig niya na umaasa rin siyang makakatulong ang quasi-god na si Jianfeng sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pagkakakilanlan na magbibigay daan sa kanya na gumamit ng mas mataas na ranggo na mga teleportation array. Umalis sa gulong zone. Bahagyang natigilan si quasi-god Jianfeng. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay malawak at walang hangganan. Kahit na ang isa sa mga zone nito ay hindi maisip na napakalaki. Kapag ang mga disipulo ng Sky Haze Race ay gumala sa labas ng mundo para sa pagsasanay, hinding-hindi sila aalis sa gulong zone. Mahirap yon. Kahit na ang mga miyembro ng Sky Haze Race ay nagsasanay sa labas ng mundo, gagamitin lang nila ang mga teleportation array ng mga kalapit na pangkat na 4.5 bituin. Ang awkward na sabi ni quasi-god Jianfeng. Kasabay nito, iniisip niya, maaaring nasa ibang zone ang paksayon ni Zhao Feng. Sa isip niya, paanong ang isang taong walang paksayon ay posibleng maging ganoon kalakas? Kaya ganoon ang kaso. Tumanggo si Zhao Feng. Mayroong ilang 14.5 bituin na paksayon sa gulong zone, at ang ilan sa mga paksayon na ito na mas malayo sa Sky Haze Race ay hindi magpapakita ng anumang paggalang dito. Siyempre, mayroon ding mga paksayon ng kalaban na mag-target sa mga miyembro ng Sky Haze Race na lampas sa mga hangganan nito. Mahirap man ang paglalakbay, kailangan ko pa ring magtungo sa Ziling Zone. Ito ay maaari ding ituring na isang uri ng pagsubok sa aking martial path. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Ang Ziling Zone. Medyo nagulat ang tatlo mula sa Sky Haze Race. Ang Ziling Zone at Gulong Zone ay pinaghiwalay ng tatlong zone. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mahabang paglalakbay. Gayunpaman, lalo silang naguluhan kung bakit kailangan ni Zhao Feng na pumunta sa Ziling Zone. Haha, talagang hindi pangkaraniwang tao si Brother Zhao. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, napatawa si quasi-god Jianfeng. Kahit na siya ay isa lamang quasi-god, gusto pa rin ni Zhao Feng na tumawid sa tatlong zone. Ang katapangan at determinasyong ito ay tunay na nanalo sa paghanga ni Jianfeng. Brother Zhao, kung pupunta ka sa aking Sky Haze Race, matutulungan kitang makatipid ng oras sa iyong paglalakbay. Pero mayroon din kaming sariling mga bagay na dapat asikasuhin, kaya ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, nagpadala si quasi-god Jianfeng ng asol na bola ng liwanag mula sa gitna ng kanyang noo. Whoosh! Hindi napigilan ni Zhao Feng, hinayaan ang bola ng liwanag na bumaon sa kanyang noo. Isang mapa, isa na sumasaklaw sa teritoryo ng 14.5 bituin na paksayon. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Maraming salamat, sinabi ni Zhao Feng bilang pasasalamat. Ang mapa na ito ang pinakamalaking mapa na quasi-god na makukuha ni Jianfeng mula sa Sky Haze Race. Bukod dito, ang mapa na ito ay napakadetalye, halos parang ito ay isang maliit na modelo. Tama iyan. Sa lakas ni Brother Zhao, tiyak na makapasok ka sa quasi-god rangkang ng Gulong Zone. Gamit ang pagkakakilanlan na ito, magiging madali para sa iyo na gamitin ang mga teleportation array na kabilang sa ibang mga paksayon. Binanggit ni quasi-god Jianfeng, ang kaisipang pumasok sa kanyang isipan. Ang quasi-god rangkang ng Gulong Zone. Narinig na ito ni Zhao Feng dati. Sa kanyang lakas, hindi siya mahihirapang makapasok sa ranggo na ito. Gayunpaman, ang kompetisyon sa pagraranggo ay ginaganap isang beses bawat siglo. Mayroon pa ring 50 taon hanggang sa susunod. Sa loob ng 50 taon, kahit na si Zhao Feng ay gumamit lamang ng maliliit na teleportation arrays, matagal na siyang umalis sa Gulong Zone bago ang kompetisyon. Hindi alam ni Brother Zhao. Kamakailan, dalawang prodigy ng isang 5-star faction ang nagpasya na magbukas ng Gulong Martial Gathering, na nagtitipon ng lahat ng mga henyo ng Gulong Zone upang makipagpalitan ng mga pointer. Bagamat hindi ito ang aktwal na Gulong Zone Quasi-God Rangkang Competition, lalabas ang ilan sa mga henyo sa Quasi-God Rangkang. Kung matalo sila ni Brother Zhao. Paliwanag ni Quasi-God Jianfeng kay Zhao Feng. Si Jianfeng ay umalis sa Sky Haze Race para makilahok sa Gulong Martial Gathering na ito. Makikilala niya ang iba't ibang kababalaghan mula sa paligid ng Gulong Zone at hamanin ang ilan sa mga tao sa Quasi-God Rangkang. Gulong Martial Gathering. Hindi pa ito narinig ni Zhao Feng. Ipinahiwatig din ni Han Ninger na wala siyang alam.
Pagkatapos ng lahat, ang Yellow Dragon Pavilion at Spirit Grass Gate ay nakikipagdigma sa isa't isa, kaya wala silang oras na mag-alala tungkol sa ilang martial gathering. Medyo sensitive ang identity ko. Kung ang gulong zone quasi-god rank ang competition, hindi ako makakapunta, ngunit makakadalo ako sa gulong martial gathering. Napaisip si Zhao Feng sa kanyang sarili. Ang gulong zone quasi-god rank ang competition ay maaaring ituring na isang summit para sa buong gulong zone. Halos lahat ng paksayon ng gulong zone ay nandoon para maipakita ng kanilang mga alagad ang kanilang kakayahan. Ngunit ang gulong martial gathering ay medyo mababa sa sukat. Ilang paksayon lamang ang lalabas, at sa napakaliit na bilang. Ang ilang mga paksayon ay maaaring magpadala lamang ng isang scout upang mangalap ng impormasyon. Kung hindi takutol ang Sky Haze Race, sana ay may sama mo ako para maranasan itong gulong martial gathering. Tumingin si Zhao Feng sa trio mula sa Sky Haze Race at ngumiti. Ang ilang mga prodigy mula sa quasi-god ranking ay lalabas sa gulong martial gathering. Kakailanganin lamang ni Zhao Feng na talunin ang isa sa kanila para magkaroon ng kaunting reputasyon para sa kanyang sarili. Dahil si Zhao Feng ay hindi kabilang sa anumang paksayon, maraming paksayon ang susubukang dalhin siya sa kanilang panig. Ang paggamit ng mga teleportation array ay natural na titigil na maging isang problema. Pagkatapos ay sabay na tayo. Agad na sagot ng asol na buhok na matandang babae ng Sky Haze Race. Ang isang dagdag na tao ay hindi magiging problema sa lahat. Bukod dito, gusto niyang makita ang mga kakayahan ni Zhao Feng para sa kanyang sarili. Ang taong ito ay, biglang lumingon ang matandang babae kay Han Ninger. Sa kanyang makapangyarihang divine sense, nakikita lang niya ang isang bahagi ng mukha ni Han Ninger. Gayunpaman, walang kapintasan ang kutis ni Han Ninger. Maging ang malabong mukha na ito ay sapat na upang pabagsakin ang mga bansa. Higit sa lahat, ang kilos ni Han Ninger at ang kakaibang sigla na nakapaligid sa kanya ay tunay na pumukaw sa pagkamausisa ng matandang babae. Ito ang nakababatang kapatid ko. Kasama ko siyang naglalakbay sa Ziling Zone. Ngumiti si Zhao Feng. Ang pagtawag kay Han Ninger na kanyang nakababatang kapatid ay maiiwasan ang paghihinala ng iba. Kung sasabihin ni Zhao Feng na nagdadala siya ng walang kaugnayang mahihina hanggang sa Ziling Zone, kung gayon ay maaakit siya ng labis na pagdududa. Hindi nagtagal ay umalis sina Zhao Feng at Han Ninger sa Exchange Spiritual Hall na ito kasama ang Sky Haze Race. Ang mga mangangaso na nanunood kay Zhao Feng mula sa mga anino ay maaari lamang sumuko sa kanilang biktima. Dadalo si quasi-god Jian Feng sa gulong martial gathering. Sino lang ang batang may gininto ang buhok? Mukhang iginagalang siya ni quasi-god Jian Feng. Nang makaalis na ang grupo ng Sky Haze Race, agad na nagsimulang magdaldalan ang mga tao. Ang gulong martial gathering ay magtitipon ng maraming henyo ng gulong zone upang sila ay makapagpalitan ng mga pointer at umunlad ng sama-sama. Ngunit hindi lamang sino man ang may karapatang obserbahan ito. Kasama ang Sky Haze Race, nagamit ni Zhao Feng ang teleportation arrays para makarating sa teritoryo ng 4.5 star race na namamahala sa lugar. Gamit ang teleportation array sa ilalim ng kontrol ng 4.5 bituin na ito, si Zhao Feng at ang Sky Haze Race ay nakapaglakbay sa teritoryong pinalawak ng 5 o 6 na 4-star factions. Ito ang teritoryo ng Stellar Tower. Ang gulong martial gathering ay ginaganap sa loob ng 5-star mountain ng Stellar Tower. Paliwanag ni quasi-god Jian Feng kay Zhao Feng. May isang buwan pa bago magsimula ang gulong martial gathering. Ang Sky Haze Race ay maaaring ituring na dumating ng maaga. Dahil dito, pinili ng grupo na manatili sa malapit na Exchange Spiritual Hall. Brother Zhao, itong Exchange Spiritual Hall ay pinamamahalaan ng Stellar Tower. Ito ay nasa mas mataas na antas kaysa sa mga ordinaryong Exchange Spiritual Hall na pinamamahalaan ng 4 na bituin na paksiyon. Sa paglalakbay na ito, ang quasi-god na si Jian Feng ang pinakamadaldal sa lahat. Kasunod niya ay ang quasi-god girl ng Sky Haze Race, habang halos walang sinabi si Han Ninger. Ma'am, iba talaga. Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Zhao Feng na ang Exchange Spiritual Hall na ito ay hindi bababa sa 5 beses na mas malaki kaysa sa Exchange Spiritual Hall ng Sky Feather Island. Ang isang ordinaryong tao lamang ay walang pangitain upang makita kung saan ito natapos.
Sa loob ng Exchange Spiritual Hall, makikita ang lahat ng uri ng sinaunang, kahanga-hanga, at misteryosong mga gusali. Bilang karagdagan, dahil sa gulong martial gathering, ang lahat ng Exchange Spiritual Hall sa teritoryo ng Stellar Tower ay napuno. Ang rank 2 at rank 3 True Gods ay makikita saan man tumingin, at maging ang rank 4 True Gods ay isang pangkaraniwang tanawin. Quasi-God Dilin. Nakita ni Zhao Feng si Quasi-God Dilin sa isa sa mga gusali. Malinaw na hindi napansin ni Dilin si Zhao Feng. Kung tutuusin, napakaraming tao, at madali para sa isang tao na hindi mapansin sa karamihan. Mukhang kinakatawan ni Quasi-God Dilin ang Golden Jade Race sa gulong martial gathering. Bulong ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay kasama sa Sky Haze Race ngayon, kaya kahit na napansin ni Quasi-God Dilin si Zhao Feng, hindi siya mangangahas na gumawa ng anuman. King of Gods, Kabanata 12:18. Pagtitipon ng mga Quasi-Gods. Ang lokasyon ng gulong martial gathering ay ang 5-star mountain ng Stellar Tower. Ang tuktok ng 5-star mountain ay nabuo mula sa matigas na puting kristal at kulay abong bato. Kahit na sa gabi, ito ay naglabas ng mahinang liwanag. May 5 bundok na nakapalibot dito sa hugis ng isang pentagon, kaya ito ay bininyagan na 5-star mountain. Nagsimula na ang pagtatayo sa 5-star mountain ilang taon na ang nakararaan. Maraming mga tore at pavilion ang naitayo sa 5 bundok, at isang napakalaking yugto ng labanan ang naitayo sa bundok sa pinakagitna. Hindi pa nagsisimula ang gulong martial gathering, ngunit hindi na mabilang na mga manunood ang nagtipon na sa paligid ng 5-star mountain. Nabalitaan ko na ang martial gathering na ito ay inorganisa ng 2 prodigy na kabilang sa 5-star factions ng gulong zone, Quasi-Gods Zifeng at Tianzhou. Nakaranggo sila sa ika-4 at ika-7 ayon sa pagkakasunod-sunod sa Quasi-God Rankang. Iniisip ko kung alinman sa 20 sa Quasi-God Rankang ang lalabas. Sa paligid ng 5-star mountain, maraming tao ang nag-uusap kung ano ang maaaring mangyari sa martial gathering na ito. Maraming tao ang naniniwala na ang gulong martial gathering ay talagang panimula lamang sa Quasi-God Rankang competition. Hindi mabilang na mga eksperto ang nagtipon sa paligid ng 5-star mountain. Gayunpaman, walang nakakaalam na, sa ilalim ng bundok sa gitna ng 5-star mountain, isang tao ang nagtatago. Kalokohan. Maayos naman ang takbo ng lahat, kaya bakit sila nagpasya na magdaos ng martial gathering sa tuktok mismo ng 5-star mountain? Itim ang balat ng lalaking ito, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay may pintong bato. Sa pintuan ay isang komplikadong hanay ng mga silang. Ang silang array ay nasa hugis ng isang pentagon. Ang kapangyarihan ng 5 elements ay kumalat mula sa bawat sulok ng pentagon upang protektahan ang espasyong ito. Ang lugar na ito ay tiyak na isang lugar na ginamit ng 5 elements God Lord na nilinang. 4 na taon na ang nakalipas. Isang piraso na lang ang layo ko para masira ang selyong ito. Nakakross ang paa sa harap ng pinto ang lalaking nakaitim ang balat. Isang bilog na disk ang nasa kanyang mga kamay, nagpapalabas ng mga daloy ng liwanag na dam-alloy sa 5 elements seal. Ang 5 elements ng God Lord ay isang gumagala na God Lord. Kapag pumapasok sa pag-iisa, mahilig siyang magbukas ng isang personal na sukat at maglagay ng isang protection sa ibabaw nito. Baka sa mukha ng lalaki ang pananabik na tingin. Ilang pulgada na lang ang layo niya mula sa pagbukas ng ceiling array. Malaki ang posibilidad na ang 5 elements God Lord ay nag-iwan ng kayamanan sa loob. Sa kasamaang palad, ang gulong martial gathering ay magaganap sa loob ng isang buwan sa 5-star mountain. Bilang karagdagan, ang hanay na ito ay may katangiang nakapagpapagaling sa sarili. Kung itinigil niya ang proseso, dahan-daang mababawi ang array. Ito ay isang natatanging katangian ng 5 elements arrays. Dahil dito, ipinagdasal ng lalaking itim ang balat na ito na maagang matapos ang martial gathering. Sa Exchange Spiritual Hall, namamasyal sina Zhao Feng, Han Ninger, at ang 2 prodigy mula sa Sky Haze Race. Ibang level talaga. Nakikita ko ang rank 3 True Gods kahit saan ako tumingin, at kahit ilang rank 4 True Gods. Pag-ungol ni Zhao Feng. Sa kanyang God Spiritual Eye, napansin pa ni Zhao Feng ang ilang mga eksperto na may napakalakas na aura.
Malaki ang posibilidad na sila ay mga True God experts na mas mataas sa rank 4. Maliban doon, karamihan ay mga quasi-gods sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangunahing tauhan ng martial gathering na ito ay ang mga quasi-god expert. Napakaraming quasi-gods, at lahat sila ay bahagi ng nakababatang henerasyon. Hindi maiwasang isipin ni Zhao Feng ang Continent Zone, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa Continent Zone, ang pinakamalakas na cultivation level na naabot ng nakababatang henerasyon ay ang Emperor. Napakakaunti sa kanila ang nakapasa sa Mystic Light Realm. Ngunit sa Ancient Desolate Realm of Gods, tanging ang mga nakakuha ng maluwalhating antas ng quasi-god ang matatawag na mga henyo. Hindi ba ito ang quasi-god na si Jian Feng? Sa sandaling ito, isang matalim na boses ang umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Sumulyap si Zhao Feng at nakita ang dalawang quasi-god prodigy ng Nether Ghost Race. Ang tagapagsalita ay tiyak na quasi-god Mogwai. Quasi-god Jian Feng ng Sky Haze Race. Ang mga tao sa paligid ay agad na nagsimulang tumitig kay quasi-god Jian Feng. Noon pa man ay may bulong-bulungan sa labas ng mundo na ang quasi-god Jian Feng ng Sky Haze Race ay naiintindihan ang level 2 wind intent at may mataas na pagkakataong makapasok sa top 20 ng quasi-god rankang. Kung ikaw ay dumating para manood ng palabas, kaya bakit hindi ako pwede? Matalas at brutal ang counter ni quasi-god Jian Feng. Naiwang walang imak si quasi-god Mogwai. Sa mga tuntunin ng pagbak, ang Sky Haze Race ay mas malakas kaysa sa Nether Ghost Race. Sa mga tuntunin ng personal na lakas, siya ay tunay na walang kapantay para sa quasi-god na si Jian Feng. Nagulat ako na may dumating na brat na tulad mo dito, pero bet ko na hindi ka maglalakas loob na umakyat sa stage sa martial gathering. Walang magawa si Mogwai kay Jian Feng, kaya ginamit niya si Zhao Feng para ilabas ang kanyang galit. Kasabay nito, gusto niyang pukawin si Zhao Feng na lumaban sa martial gathering. Kung aakyat si Zhao Feng sa entablado, si quasi-god na si Mogwai ang unang sisira at ipahiya siya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Malamig na sagot ni Zhao Feng. Hahaha, quasi-god Mogwai, nag-aalala lang ako na kapag umakyat si Brother Zhao sa entablado, ikaw ang hindi mangangahas. Natatawang sabi ni quasi-god Jian Feng. Ang quasi-god na si Mogwai ay mas mahina pa kaysa kay Hao Qing. Madali siyang itapon ni Zhao Feng. Sige. Pagdating ng panahon, tingnan ko kung sino sa atin ang hindi maglalakas loob na magpatuloy. Isang malamig at masasamang ngiti ang ibinigay ni Mogwai. Pagkatapos sabihin ito, umalis si quasi-god Mogwai kasama ang isa pang Nether Ghost Race na quasi-god. Brother Zhao, pagdating ng oras, kailangan mo siyang bigyan ng malakas na palo. Ngumiti si Jian Feng. Matagal na siyang pagod sa paningin ni quasi-god Mogwai. Sa kabila ng kanyang maliit na lakas, itong Nether Ghost Race quasi-god ay patuloy na nagyayabang at nagyayabang saan man siya pumunta. Tara na at subukan ang mga delicacy ng Sea Pearl Tower. Iminungkahi ni quasi-god Jian Feng. Narinig ko na ang Sea Pearl Tower ng Exchange Spiritual Hall ng Stellar Tower ay nagluluto lamang ng seafood, at ang lasa ay hindi kapanipaniwala. Nasa sabik na sabi ng dalaga mula sa Sky Haze Race. Sige, subukan natin. Tumanggo si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay naging abala sa pagmamadali mula noong umalis siya sa Sky Feather Island, kaya oras na para makapagpahinga siya ng kaunti. Ang Sea Pearl Tower ay halos kapareho ng St. Pearl Tower sa Exchange Spiritual Hall ng Sky Feather Island, ngunit mas kahanga-hanga ang Sea Pearl Tower. Bukod dito, dalubhasa ito sa pagkaing dagat, at ang mga delicacy nito ay may sariling kakaibang lasa. Nagkataon lang na, nang dumating ang grupo ni Zhao Feng, katatapos lang ng isa pang grupo ng mga bisita. Zhao Feng, ang swerte mo. Nandito rin si quasi-god Tianzhu. Pagkatapos makaupo, bumulong si quasi-god Jian Feng. Siya yon. Isa siya sa mga organizer ng gulong martial gathering. Nakatuon ang tingin ni Zhao Feng sa pinakasentro ng restaurant. Isang babaeng nakaputing damit ang nakaupo sa mesang ito. Ang kanyang balat ay puti at malambot, at ang kanyang mga mata ay parang malinaw at kumikinang na mga kristal. Nagpakita siya na parang isang matayog at marangal na diwata. Abay nagsuot siya ng belo sa kanyang mukha, na pinipigilan ang sinuman na makakita sa kanyang buong mukha.
Nang iangat niya ang kanyang belo para kumain ay nakita ng mga tao ang kanyang nakakaakit na cherry red lips. Tama iyan. Ang quasi-god na si Tianzhu ay isang henyo ng isa sa 35 star na paksayon ng Gulong Zone. Siya ay nasa ikapitong ranggo sa quasi-god ranking, at mayroon siyang hindi mabilang na mga tagasunod sa Gulong Zone. Dahil sa kanya kaya napakaraming tao ang pumunta sa gulong martial gathering na ito. Nagdaldalan si quasi-god Jianfeng. Si quasi-god Jianfeng ay interesado rin sa kanya. Biglang sabi ni Zhao Feng na nakangiti. Sino ba ang hindi mahilig sa kagandahan? Walang pag-aalinlangan na umamin si quasi-god Jianfeng. Tumanggaw si Zhao Feng. Imposibleng makita ang kabuuan ng mukha ni quasi-god na si Tianzhu, ngunit may isip ng isa na siya ay isang babaeng may hindi kapani-paniwalang kagandahan. Kung isa sa alang-alang ang kanyang talento at suporta, imposibleng hindi siya sambahin ng nakababatang henerasyon ng Gulong Zone. Buzz. Pinaandar ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata. Sa isang iglap, tinusok ni Zhao Feng ang belo sa mukha ni quasi-god Tianzhu. Isang napakarilag na mukha ang naaninag sa mga mata ni Zhao Feng. Hindi kasing ganda niya. Bahagyang umiling si Zhao Feng. Dahil sa puting damit at belo ni quasi-god Tianzhu, naalala ni Zhao Feng si Liu Qingxen. Naalala pa rin ni Zhao Feng ang makapidyo hiningang tanawin na sumalubong sa kanya nang alisin ng maliit na pas ang magnanakaw ang belo ni Liu Qingxen. Kahit na ang quasi-god Tianzhu ay mayroon ding sapat na kagandahan upang maakit ang mga ibon at hayop, hindi pa rin siya mapapantayan ni Liu Qingxen. Manam, biglang nahulog ang mga mata ni quasi-god Tianzhu kay Zhao Feng. Lahat ng lalaking nakapaligid sa kanya ay nakatingin sa kanya na puno ng paghanga. Tanging itong lalaking may gininto ang buhok ang bahagyang umiling nang makita siya at mukhang wala sa sarili. Ito ay lubos na hindi nasiyahan sa quasi-god Tianzhu. Kahit na hindi siya ang pinakamalakas na babae sa quasi-god ranking, tiyak na siya ang pinakamaganda. Kasabay ng kanyang lakas at pag-alalay, paanong may isang lalaki sa Gulong Zone na hindi interesado sa kanya. Ngunit ang lalaking may gintong buhok na ito ay umiling. Quasi-god Tianzhu, anong problema? Ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay nakatutok sa quasi-god na si Tianzhu. Dahil dito, nakita nila ang kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngayon pa lang, bahagi ang kumunot ang mga kilay ni quasi-god Tianzhu na para bang hindi siya nasisiyahan. Brat, ginawa mong hindi masaya si quasi-god Tianzhu. Isang gwapo at matikas na lalaking nakaitim ang sinundan ng tingin ni quasi-god Tianzhu at nakita si Zhao Feng, at isang malamig na saway ang agad na lumabas sa kanyang bibig. Kaya ang brat na iyon. Unti-unting napansin ng ibang mga lalaki si Zhao Feng, at lumitaw ang puot sa kanilang mga mata. Kasabay nito, nakaramdam sila ng ilang panghihinayang. Nawalan sila ng napakagandang pagkakataon na magpakitang gilas sa harap ni quasi-god Tianzhu sa lalaking nakaitim. Walang sinabi si Zhao Feng. Hindi niya akalain na ang isang pag-iling ng kanyang ulo ay magiging sanhi ng kabuluhan. Ngunit ito ang Exchange Spiritual Hall. Hindi siya kayang salakayin ng taong ito, kaya walang ganang magpaliwanag si Zhao Feng. Sino lang ang nagpalungkot kay quasi-god Tianzhu? Maraming tao ang bumaba mula sa ikalawang palapag. Ang nagtanong nito ay isang kabataang nakaputing damit na may ngiti sa kanyang mapagmataas na mukha. Sinundan ng binata na nakaputi ang damit sa mga mata ng karamihan at mabilis na nahanap si Zhao Feng. Quasi-god Jianfeng, ito ba ay itinuturing din na swerte? Walang magawang ngumiti si Zhao Feng. Namilog ang mga mata ni quasi-god Jianfeng, at pagkatapos ay tumawa siya ng nahihiya. Dahil ang kabataang ito na nakaputing damit ay si Hao Qing ng Skywater Yao Race. Ikaw. Ang mga mata ni Hao Qing ay naging madilim, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa galit. Noon, hindi lang siya natalo ni Zhao Feng sa harap ng napakaraming tao, kundi na hostage pa siya. Sa huli, napilitang tumakas si Zhao Feng sa Forest of Death. Nagulat siya nang biglang kumalat ang death mist sa Forest of Death. Marahil ito mismo ang nagbigay daan kay Zhao Feng na mabuhay. Hao Qing, anong problema? Bulong ng isang malayong lalaki na may nakakaakit na kagandahan na nakatayo sa tabi ni Hao Qing. Quasi-god Lin Guang ng Skywater Yao Race. Agad na nakatuon ang lahat sa lalaking nakatayo sa tabi ni Hao Qing.
Tunay na si Hao Qing ay isang henyo ng Sky Water Yao Race, ngunit ang pinakamalakas na henyo ng Sky Water Yao Race ay si Quasi-God Lin Guang, na nireranggo sa ika-17 sa Quasi-God Rangkang. Hindi ko akalain na darating din si Quasi-God Lin Guang. Isang pagnanais na lumaban ang kumislap sa mga mata ni Quasi-God Jianfeng. Isa pa sa nangungunang 20 Quasi-Gods ang lumitaw. Siya ang mula sa Wild Ancient Secret Dimension. Natural na hindi ipapaliwanag ni Hao Qing ang bagay ng malakas. Sa halip, nag-message siya kay Lin Guang. Nang matanggap ang mensahe ni Hao Qing, ang Quasi-God na si Lin Guang ay huminga ng malamig, at ang hangin sa paligid ay agad na naging malamig at madilim. Gayunpaman, dahil ito ay isang exchange spiritual hall na kabilang sa Stellar Tower at naruroon din ang Quasi-God Tianzhu, natural na hindi umatake si Quasi-God Lin Guang. Haha, ang brat na ito ay nakakasakit ng maraming tao. Pumunta din ba siya para sumali sa gulong martial gathering? Matapos masaktan si Quasi-God Lin Guang, malamang na hindi na siya maglalakas loob na humakbang papunta sa fighting stage. Ang nakapalibot na mga Quasi-Gods ay hindi maiwasang matuwa sa kasawian ni Zhao Feng.